Napakaganda ng mga readings natin sa araw na ito. The first reading speaks about wisdom, that the wisdom of God is given to us. Ibinibigay ng Diyos ang karunungan sa bawat isa sa atin, lalo na, especially for those who are open to receive the grace of wisdom from the Lord. And when we receive the grace of wisdom, it is like a celebration, for it is like a woman na nililigawan, parang babaeng nililigawan, na kapag napa-oo mo na, ang pakiramdam ng lalaki ay inspired na inspired. Ganun daw po ang wisdom. In the second reading, we are reminded that we who are children of God, we are predestined to be with Him and to inherit eternal life. Through the resurrection of Christ, we are predestined to rise and to partake the banquet of the Lord. Kasama niya rin tayong mabuhay. Kasama niya rin tayong mananahan sa inihandang tahanan sa atin ng Diyos. Sometimes, we lose our trusts and also we lose hope. Nawawalan tayo ng pag-asa. Pero pinaaalalahanan tayo sa second reading that through Christ we shall live forever through His resurrection. Sa buhay natin, mga kapatid, may mga pinagdadaanan din tayo. We undergo several difficulties, trials, and sufferings perhaps. But then we are reminded that every suffering, there is a solution. There is a corresponding answer to that. We just have to entrust everything to the Lord. Mga anak na nandito, if you find it hard, at times, learn from your parents. Hindi madali ang mabuhay kung walang gabay. And learn to appreciate that difficulties, trials, and perhaps challenges, kaya nga challenge, hindi ito ang katapusan. We learn from it and we learn how to be strong. Hindi porke nahihirapan tayo, katapusan na ng mundo. Hindi ibig sabihin may problema tayo, wala ng pag-asa at wala ng bukas. Mga magulang, it is also good to be an instrument of hope for our children. Kapag nagko-confide sa atin ang ating mga anak, huwag naman natin sisisihin. Halimbawa, nahihirapan sila, paghagalitan pa natin. Ang sasabihin natin, ay yan ang sinasabi ko sa iyo hindi ka nakikinig kaya ganyan ang nangyari. Wag. There should be an encouragement from the parents. Bakit? If they learn from the parents on how to appreciate difficulties and on how to put things in proper perspective, they will learn how to solve them. They will learn how to solve them. Kasi kapag ang mga magulang, sila din ang kinakikitaan ng kawalan ng pag-asa, pati mga anak, hindi rin matututo na umasa at maging positibo sa buhay. Kasi sa totoo lang po, ang hirap pong kasama ang negative na tao. Ano ba yung negative na tao? Yung wala nang nakita kundi negatibo. Halimbawa, kasama mo siya, tapos sasabihin, wow, ang taas ng araw. Sasabihin ng negative, naku, uulan din yan mamaya. Ano pa? Sasabihin, ay, ang cute naman ng aso. Sasabihin ng negative, naku, may rabies yan.
Sasabihin ng positive, ay ang ganda naman ng suot niya. Sasabihin ng negative, nako, binili lang yan sa tutuban. Wala nang nakitang maganda sa mundo. Laging negatibo. Kapag ganyan ang kasama mo, iwasan mo. Nakakadrain yung ganyang tao. Yung hindi na makita ang kagandahan ng mundo. Mas magandang makasama yung tao na sa gitna ng mahirap na sitwasyon, may nakikita pa ring liwanag. Nakaka-inspire yung mga magulang na kapag nahihirapan ng mga anak, ipinapaliwanag nila, kasi ganito yun anak. Diba? Kahit na mahirap, meron pa ring option. Kaya huwag kang madi-discourage. Kinakailangan po yan ngayon, lalo na uso yung mga exams, bar exams, board exams, prelims ng mga anak. Kapag hindi nakakuha ng mataas na grado o nabagsak ang anak, huwag nyo pong pagagalitan. I-encourage natin na meron pang pag-asa. O kaya para sa isang taong may sakit, sasabihin ng may sakit mo, mamatay na yata ako. Siyempre, napapagod tayo mag-alaga. Siyempre, napapagod tayong mag-provide ng needs. Huwag mong kagagalitan. Sasabihin mo, gusto mo na mamatay? Hindi mo nakikita yung paghihirap ko? Yung sakripisyo ko? Kapag ganyan ang sinabi mo, lalong mawawala ng kumpiyansa isang taong may sakit na magpakatatag at paglabanan ng kanyang paghihirap. Kasi kinakailangan nila ng inspirasyon. Anong sasabihin natin? Sige lang kung anong kaya natin. Normal sa atin magkasakit. Later on, gagaling ka rin. Tulungan mo yung sarili mo, tulad ng pagtulong namin sa iyo. Pag ganyan ang maririnig natin, tiyak hindi madi-discourage ang isang tao. At kaya nga sinabi ni Jesus, upang hindi tayo mahirapan at upang maging successful tayo, sabi sa gospel, imitate the wise virgins. Merong 10 dalaga, ang 5 ay may initiative. Yung 5, wala. No? Sabi sa translation sa Tagalog, hangal. Ano ba yung hangal, Father? Sorry for the common term, tanga. Hindi nag-iisip. No? Walang initiative. Sabihin na natin ganon. Ngayon, ano ang nangyari? Alam na nila na darating yung ikakasal. Pero hindi sila nag-prepare ng dapat na ihanda nila para pagdating nakahanda sila. Na-delay. Ano nangyari? Nakatulog sila. Nung dumating na, upos na o tuyo na yung kanilang mga lampara nitong mga walang initiative. Nang hihingi sila doon sa mga may baon, sa may mga initiative, kaya lang ayaw silang bigyan. Anong sinabi sa kanila? Bumili na lang kayo kasi hindi rin magkakasya ito sa atin. Habang bumibili sila, dumating na yung bridegroom at nagsimula na ang event. Pagdating doon, isinara na nung amo ang pintuan. Pagkabili ng mga walang initiative, dumating sila at kumakatok. Anong sagot sa kanila? Hindi ko kayo kilala. Endo na kayo. Tanggal na sila sa kanilang trabaho. Kasi nga naman ang hirap ng isang tauhan na walang initiative. Imagine, hindi sila nakahanda. Pero mga kapatid, ang buhay natin, magiging successful tayo kung marunong din tayong sumunod sa utos. Kung marunong din tayong sumunod sa rule. Kung ang rule ng isang community ay ganito, sundin natin. Huwag nating i-insist yung sarili natin. Huwag nating gagamitin yung ating pansariling opinion para maging taliwas sa common rule. Bakit? Kasi hindi tayo magiging successful. I'm sure magiging magulo ang buhay mo. Sasabihin mo, Father, may mga iba nga dyan. Hindi rin naman sumunod. Pues, kung merong mga hindi sumunod, hayaan mo na. Huwag ka nang tutulad sa kanila. Bakit? Hindi ka magiging matagumpay, pag-uusapan ka. Ang rule sa buhay, sumunod, gawin ang tama, at
mabuhay ng simple at magpasalamat sa biyaya ng Diyos. Naway ang bawat pamilya na nandito, ang bawat isa sa atin na nandito, matutunan natin ang salitang encouragement. Ang Diyos hindi sumusuko sa atin. Ang Diyos patuloy na naghihikayat sa atin para tayo ay maging matagumpay at masaya. Nasa atin kung pipiliin ba nating buksan ang ating sarili upang tanggapin ang karunungang itinuturo sa atin ng Diyos. Amen.